Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo, at sasabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kaniyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 na buwan, at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ng kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kinakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain ito, nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito ang instruction ng Diyos kay Moises na sasabihin niya sa mga Israelita. Napakahalaga ng gabing yun. Yun ay ang gabi ng paglampas ng kamatayan sa mga bahay ng mga Israelita. Ito na ang final na tanda sa mga Epsyano na ang Diyos ng Israel ay ang tunay na Diyos. Papatayin ang lahat ng mga panganay sa Ehipto, pero walang mangyayari sa mga bahay ng mga Israelita kasi sila ay kumatay ng kambing o kordero at ang dugo nito ay kanilang ilalagay sa hamba ng kanilang mga pintuan. Ito ay dugo ng pagtitipan nila sa Diyos. Ililigtas sila ng dugong ito sa kamatayan at sa pang-aalipin. Sa loob ng bahay, sila ay kakain ng kordero ng kambing na nilitson. Kakain sila ng tinapay na walang libadura at ng mapait na gulay na nagpapaala-ala sa kanila ng kapaitan ng pagkaalipin. Kakain sila na nakabigkis ang damit, na may panyapak at baston at nakabalot na ang kanilang mga gamit.
sa gabing ding iyon, aalis na sila sa Ehipto. Makakaalis na sila at dali-dali silang aalis sa bayan na nang api sa kanila. Ang ritual na ito na pagkain ng kordero ay gagawin nila taon-taon. Ito ang pampaskwang hapunan na nagpapaalaala na sila ay malaya na dahil sa pagkilos ng Diyos para sa kanila. Ang hapunang pampaskwa ay ang huling hapunan ni Jesus. Habang ginagawa nila ang mga ritual ng hapunang pangpaskwa, binigyan ni Jesus ng mas malalim na katotohanan ang kaligtasan. Hindi na sila iniligtas sa pagkaalipin, iniligtas sila sa kasalanan. Ang nagligtas sa kanila ay hindi ang dugo ng kordero, kundi ang dugo ni Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Ang pagsasaluhan nila ay hindi na ang tinapay na walang libadura, kundi ang tinapay na siyang katawan ni Kristo. Ang alak ay ang dugo ni Kristo. Mangyayari ang pag-aalay ng sakripisyo ni Jesus sa susunod na araw sa pag-aalay niya ng kanyang sarili sa krus. May utos na binigay si Jesus na patuloy natin itong gawin at ginagawa natin ito sa banal na misa. Dito pinapahayag natin ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili para sa atin. Nakikiisa tayo sa gawain niya ng pagliligtas sa atin tuwing nakikiisa tayo sa banal na pagdiriwang na ito. Binigyan ni Jesus ng bagong kahulugan ang hapunang pangpaskwa ng mga Hudyo sa huling hapunan na siya ang unang misa nating mga Katoliko. Salamat, O Jesus, sa iyong pag-aalay para sa amin. Hindi na kami mga alipin ng kasalanan, kundi mga malayang anak ng Diyos dahil sa iyong sakripisyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.